Hello. Good evening po sa inyong lahat. Ah, Nag-live po ako ngayon para pag-usapan itong isang message sa akin ng isang OFW regarding po sa multo na kanyang kinatatok ngayon. So, gusto ko sanang pag-usapan na lang para magbigay ng konting sa inyong kaalaman sa inyo regarding sa mga ganitong klaseng problema. Okay, tayo naman po lahat ng klase ng problema na dumating po sa akin ay tinitreat mo rin siya maayos. Kaya lang, katulad po itong problema, si kabayan, na problema sa multo, mahirap pong sagutin yung tanong na yan. Dahil, ang the best po niyan is kausapin po nyo ang agency ninyo para masabihan sila sa inyong kung gusto nyo lumipat at ibang employer, pwede nyo naman sabihin yun. Kailang kasi kung dahilan yun para pag-uwi ninyo, para makauwi kayo dahil nga sa may lunto, mahirapan po kayong pauwiin. Totoo yung multo, kahit saan naman po, meron po yan. Okay? Yung sa Saudi Arabia, talagang maraming pong mga kababalagan dyan. Totoo po yan. I'm also sure na nangyayari po yan dahil nung tumiril po ako ng Saudi, doon nga sa titira namin, marami pong ganyan. Kaya, yung ganyang mga kailangan maging malakas ng loob ninyo. Okay? So, yung pagkakaroon ng mga multo, okay? Kailangan po ninyong kausapin ninyo ang agency ninyo. Wala po makakatulong sa inyo sa ganyang problema. Kahit po ko, hindi ko po alam kung paano masabihan ng agency kanyan. Kasi, iisipin ng agency mo at saka ng employer mo na gusto mo lang umuwi. Na homesick ka siguro, kaya ganun. Pero, mahirap po ganun eh. Mahirap pong maging dahilan po yun. Para sabihin mo na uuwi ka, reresko ka. Hindi po sila basta-basta niniwala po dyan. Kahit tayo mga Pilipino, of course, naniniwala tayo sa multo-multo. Dahil maraming multo sa Pilipinas. Diyan sa Saudi mismo, maraming multo dyan. Dahil ako mismo, nakarating kanyan. Sa mga titira namin doon. Meron po talagang ganun. Okay? Kaya, ang tanging sabi ko lang sa mga ibang kababayan natin, na sa ganito, na natatakot, na baka mental distress. Naku, magiging problema po namin kung paano po namin kayo natutulungan po ng ganyan. Kaya ang aking paliwanag sa mga babayan natin na ranas ng ganito na may multo, unang-una, magdasal pa tayo. Alisin po natin ang lahat ng negative sa ating mga isipin. Okay po? Hindi ka naman kaya mo yan. Pag yung mga nakakita, of course, mayroon talaga mga ibang mga kababayan tayo, mga tao nakakita ng third eye, nagsasabi, nakita ibang bagay na hindi nakita normal na tao. Meron talaga mga kababayan tayo. Kaya wala po kung may bigay. Kasi kahit sino po talaga, hindi siya basta maniniwala sa libay. Kahit sabihin mo na nakita mo nga, may multo ka nakita, still, paano nila mapapaniwala? Kaya nga, tayo mga kababayan natin,
kailangan po magdasal po tayo. Kung kayo sa bahay na pinagtrabuhan niyo, mayroon po mga kakaibang mga dinalalang na roon, magdasal po kayo. Pray to God. Yan po ang importante. Tanggalin niyo lahat ng negatibo sa inyong isipan. Okay? Yun po ang akin lang masasabi lang sa mga gusto niya, mga naararas ng ganoon. Kaya pakiusap lang sa ibang kababayan natin ng ganoon, nakakaroon ng problema, nasira ng ulo o mental breakdown dahil may multo raw. Katulad ito nga nabasa ko nga, hindi ko alam kung paano ko sasagutin siya. Kaya tinanong ko man siya kung totoo ba talaga nakakita ka ng multo. Inintay ko pa sumagot siya. Sabi ko nga, kausapin kita ate. Sabi ko nga sa kanya, sa message sa akin. Sabi ko, kausapin ko siya, baka kailangan niya lang kausap ng pablakas ng loob. Kaya sabi ko sa kanya, message mo ko pag ready ka na. Then kakausapin kita. Baka siguro kailangan niya lang kausap siguro kaya ganun kanyang So, tayo naman, hanggat kaya makapagbigay ng konting panalita, we will do it. Okay? Kaya nga, ang aking panawagan sa mga kababayan natin, huwag po kayong mag-isip ng negatibo sa inyong kinaroonan. Okay? Yung multo na sinasabi ninyo, labanan nyo. Patay na yan eh. Hindi yan makakapatay sa inyo. Okay? Naniniwala ko, tayo mga Pilipino, alam natin yan. Kaso, sa Saudi, hindi po basta-basta maniniwala po sila. Isipin nila, sinungaling ka, pag sa umuwi lang, ganun kailang iisipin. Okay? Kaya, tandaan ninyo, ang hirap po ng trabaho. Walang trabaho sa Pilipinas. Nandiyan po kayo sa Saudi. You have the chance now to work. Kung mabait naman ang amo mo, go. Okay? Tandaan nyo, ang matibay na paniniwala sa Panginoon Jesus, kahit ano man ang iyong reliyon, kung man ay ikaw ay Muslim, Kristiyano, basta mataas ang paniniwala mo sa taas. Huwag mong labanan mo yung mga gumugulo sa utak mo. Yun po ang importante rito. Okay? Tandaan nyo, always pray. Manawag po ng panalangin sa Panginoon. Ano man na reliyon ninyo. Huwag mo silang isipin yung mga negative. Alalahanin mo ang mga anak mo, ang iyong pamilya. Yun, doon ka kumapit. Huwag mo, labanan mo yung mga negative na pumapasok sa isipan mo. Okay? Tandaan nyo, mga kababayan ko. Okay po? So, yun lang po ang aking pong naisabihin po sa inyo. At ako yung tutulang, ngayon ko lang po naranasan niyang nakatanggap ng kanyang problema. Mag-sounds ka, ate. Pag nakita mo may mumu na tarapan mo, yala, gala. Okay? Tugtog lang. Mag-TikTok ka. Magsayaw ka. Okay? Tandaan, laban lang kayo. Laban lang mga OFW. Lalo man katrabaho sa bahay.